Hello po, magandang tanghali po sa inyong lahat. Nasa bahay na po ako. Kinuha ko na si Fiona. Hindi malamig ngayon pero maulan. Simula kahapon hindi malamig pero nung isang araw, grabing lamig pero kahapon at ngayon, okay yung panahon, hindi masyadong malamig dahil 17 degrees ata. Kaya ganito yung suot natin, Hindi naman to pang tinglamig na, kasi manipis lang to ba. Ito, din to, okay din to suotin sa labas dahil may, dito ba, hindi malamigan yung Ngayon po, ikwento ko po sa inyo yung nangyari na naman doon kay Uma nung isang araw. So, grabe po yung stress ko ba dahil nga, nakwento ko na po sa inyo na gabi-gabi na lang niya akong pinapagalitan dahil nga sa bintana na ayaw niya ipasirado. Nung isang araw, grabe po talaga yung galit niya sa akin. Muntik, na siya. Gusto na niya akong sapakin. Buti na lang po na nakaiwas ako agad dahil hawak-hawak ko pa naman yung tasa na sobrang init dahil nga binigay ko na yung pagkain niya, yung tin niya. At alam po naman niyo, pag gumagawa ako ng tin, talaga yan, bagong, yung tubig na pinukuluan talaga ba, napakainit. Tapos buti na lang po talaga nakaiwas ako kundi na nabasa siya at baka napasok pa ba dahil nga bago pa lang yung... Sus, grabe si Uma, nagalit talaga siya akin 2 beses niya talaga akong nitry na sapakin. Buti lang na ako ba, nakaiwas ako agad. Ayaw niya kasi maniwala na gabi na. Hindi talaga siya naniwala sa akin kahit ano pa ang sabihin ko. Si Martin bumaba na po nung last time na ganyan din siya. Ayaw din niya maniwala kay Martin sa aming dalawa. Hindi na siya naniwala. Kaya grabe yung niya ba, galit niya ba. Tapos, sabi niya sa akin, basta na-stress po talaga ako. Hindi lang po yan. Ang dami po niyang mga sinasabi sa akin naman. Na medyo, kung wala lang sakit si Uma, sabi mo talaga na hindi maganda dahil nasaktan ka din. Pero sakit kasi hindi naman din niya alam yung ginawa niya or sinasabi niya, di ba? Kaya wag na lang din, hindi ko na lang talaga iniisip. Pero medyo na-stress ako dahil ayaw niya makinig sa akin. Ayaw niyang naniniwala. Yan dyan po ako na stress po. Pero yung mga sinasabihan niya po ako ng mga hindi maganda, okay lang yan dahil hindi naman alam ni Uma yan, di ba? Kwento ko kay Oliver dahil time na yan si Oliver, nag-online, sabi ko, Oliver, itawa na lang natin tong stress natin sa buhay. Kwento ko kay Oliver, sabi niya, pasensyahan mo na Mami Rose dahil alam mo naman na may sakit si Uma at hindi naman niya yan alam yung ginagawa niya. Hindi naman din niya yan ginawa para inisin ka or magalitin ka. Tindihin mo na lang. Sabi niya, lumayas ka muna Mami Rose ko. Babas ka muna dun. Magpahangin ka sa... Buwag talaga ito sa Oliver. Palayasin mo na ko. Sabi ko, ayaw ko nga lumabas ang lamig. Sabi niya, labas ka muna. Magpahangin ka dun. Kasi sumakit din yung ulo ko. Kasi stress ba? Dahil ako po, pag malapit na po ako reglahin, din yan po din yung ko ba, naramdaman ko. Sakit yung ulo ko. Sakit yung puson ko. Tapos sabi niya, babas ka muna Mami Rose, magpahangin ka sa labas. Si Oliver, magaling itong si Oliver. Palabasin ako, palayasin. Sabi niya, layas ka muna. So, hindi lang talaga malamig nung time na yun. Lumabas ako, sabi ko, tama nga naman, no? Kasi yung mga bata na, mga anak ko, tulog na sila. Sabi ko, bakit ayaw ko nga lumabas? No? Try ko nga lumabas para naman, makalanghap ka ng hangin. Kasi wala pa si Martin nung, sa Martin kasi umuwi siya mga 10:30 na ng gabi pag panghapon siya. Tapos alas 9 yung nangyari, mga bata natulog na, si Pio natulog na, si Philip. Kasi pagkatapos yan silang kumain, pinapatulog ko na yan sila. Minsan si Philip, yan siya. Pero ngayong week na to, maaga natutulog. Napapagod sa eskwelahan. Pero si Michelle hindi ko alam dahil dyan lang yan sa kwarto niya. Pero si Fiona, pag sinabi kong tulog ka na, matutulog na yan. Kaya ako na lang nung time yun sa taas, na na gising. Sabi niyo, labas ka muna Mami Rose. Kung hindi lang talaga malamig nung time na yun, nalabas talaga ako at magpahangin na. Hintayin ko si Martin sa labas, kaya malamig. Tapos wala ako sa ayaw ko na magbihis-bihis pa ng kaya sabi ko na hindi na ako labas Oliver malamig sa labas. Nagalit talaga ako. Hindi naman ako nagalit. Nagalit lang ako dahil nga nung ayaw niya makinig sa akin ba, hindi siya naniniwala. Diyan lang po talaga ako na salamat nga kami na nakilala pa kami ni Uma. Kasi darating din ang panahon na baka hindi na niya kami makilala. Alam niyo po ba yung ganyang sakit po? May mga ganyan po na pasyente na ayaw nilang kumain dahil kumain na po daw sila. Ayaw nilang uminom dahil uminom na po daw sila. Parang nakakalimutan nila ba?
Yan yung nangyari sa kapitbahay namin na kaibigan ni Uma, na hindi siya kumakain dahil nga kumain na daw siya, tapos na daw siyang kumain, pero sa totoo hindi pa siya kumain, kaya nangayayat po siya. Yan po yung yung problema sa ganyang sakit, dahil minsan sasabihin nila na kumain na ako, pure usog lang to si Uma, malakas kumain. Ngayon malakas siya kumain, pure usog lang po talaga, malakas uminom ng tubig ngayon at kumain. Kaya diyan kami ni Martin nagpapasalamat at nakilala pa naman niya kami, pati yung mga bata. Kaya pasalamat, diyan kami nagpapasalamat dahil ano lang talaga sa kanya, stress ngayon, dahil pag may sasabihin siya sa amin na kaya katulad nung sabi niya na may bata sa diaper niya, kukwento ko pala po sa inyo, kaya pala sinasabi ni Uma na may bata dahil sa naalala ni Martin noon, nakunan daw yan si Uma, di ba? Nag-iisang anak si Martin. Tapos nag-try daw ulit na mabuntis si Uma. Tapos parang nakunan daw yan si Uma. Yan ang naalala ni Martin. Kaya pag pumunta yung kapatid niya dito, tatanungin ko kung totoo ba talaga o baka alam niya. Yan yung naalala ni Martin na parang nakunan yan si Uma noon. Dahil palagi talaga niyang sinasabi na may bata sa diaper niya. Kunin ko daw. Wala namang bata. Ilang beses ko na sinabi walang bata. Tapos yung diaper niya, hinahawakan niya. Sabi ko sa kanya, huwag niya hawakan. Diyan, ayaw niya makinig sa akin. Diyan po ako na-stress. Dahil nga, ayaw niya makinig sa akin. Ayaw niya maniwala sa akin. Yun yung sarili niya, yung pinapaniwalaan niya. Kaya diyan po ako palaging na-stress ba. Kaya, wala tayong magawa, di ba? Kundi habaan ang pasensya. Yan ang talaga yung magagawa ni Mami Rose. Ngayon, pupuntahan ko na si Uma, titingnan ko kung tapos na siyang kumain para pahigain. Tulungan ko na siyang maghiga na sa bed niya para makarelax na yung binti niya. Dahil nakaupo lang yun. Nee, das geht nicht. Die fallen mit oben runter. Guck mal. Da vorne die. Dann haben die so da unten das auch. Das ist auch erstmal. Hier ist ja auch noch eine. Das kam oben runter. Jetzt habe ich das auch. Was habe ich denn hier? Nicht zu viel. Kann ich das hier? Kann ich das hier? Oh, das machen es kalt. Laro muna si Fiona. Ang lamig. Uy, grabe. Gabi na. Alas 7 na. Nagbili pa kami ng pagkain ni Philip at ni Michelle. Dahil hindi na ako magluto sa kanila. Yan si Fiona. Oh. Ginawa yan siya para sa mga bata ba. Malamig na talaga. Mag-start ng mag-down ang ito, sirado na. Start living. Pero yung mga upuan, mga lamesa, nilagyan nila yan ng Is open siya nila? Open? Nein. Aber die Stuhle ist noch da. Was? Die Stuhle ist nicht gesperrt. Ja, Mann. Kasi yung mga upuan ba, nandyan lang sa labas.
Diba? Tahimik na city namin. Kasi ngayon Sunday. Bukas Lunes na balik eskwela ng mga bata. Ang bilis ng 2 weeks na bakasyon. Sunod na bakasyon ay ngayong Pasko. Yun naman ay winter vacation. Lakad-lakad muna kami dito dahil yung pagkain na in-order namin para kay Michelle at Philip, 25 minutes pa daw matapos. Dahil puno yung Italy restaurant doon. Maraming nag-order at marami ding kumakain sa loob. Dito tayo lakad-lakad. Ito kahit mahal tong mga tinda dito. Pero hanggang ngayon, di pa sila nagsarado. Ewan ko kung nabibenta ba yan sila dyan araw-araw. Kung simbahan siya at may ilaw. Kung madikir siya at least. May ilaw oh. Ngayon ko lang nakita na inilawan tong simbahan. Alam po ba ninyo, dito sa nilakaran namin, ang dami nilang nahukay na bangkay dito. Kasi inayos to ba? Ni pinalitan to ng kasi bago lang to inayos. Tapos nung naghukay na, may mga kalansay silang nahukay. Yun yung binalita din yun. Naglagay ngayon ng mga maraming kandila. Itong nilakaran namin dito, ito yung nila na siguro nung mga panahon ng mga war pa. Ito naman ay museum dito sa Plettenberg. Dito nakalagay ang mga antique na mga gamit. Mga antique na pwede kang pumasok dyan. Yan talaga sa harap oh. Dami nilang nahukay dyan Naglakad-lakad kami kumain kami doon sa pinuntahan namin kanina. Sabi ko kay Martin na alas 6 na, mag-alas 6 na, alas 5. Tapos yung kinain ko, isang tinapay lang at kape. Yung tiyan ko na talaga, na gutom na ba? Kaya kumain kami ng konti lang. Nagkanin ako. Nabusog ako sa kanin. Ay, kahit konti lang yung kinain ko. Ngayon, tahimik na talaga. Kami na naglakad-lakad. So, siya das ok, ne? Meron po akong ganyan. Yan po ay nilalagay. Ay, hindi pala ganyan. Iba din yun sa akin. Nilalagay siya sa loob ng sapatos. Dahil yung paa ko, yung sumasakit. Flat kasi yung paa ko ba flat. Yung sumasakit siya. Kaya hindi ganyan. Siya para kalahati lang. Mga to para sa sapatos to. Orthopedic. Ito ay orthopedic na Ikot-ikot lang muna kami dito. Yung mga anak ko, kasama ko silang 3. Special bite Kahit pangit ang panahon, no? Nag-aaway na naman. Kasi ito si Michelle, iniinis na yung kapatid niya.